striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Happy morning mga kapatid! Sa mga kaibigan nating chuper, vendor at mga kasambahay, saludo po kami sa inyo. Well, tama ka dyan, Jel. Actually, lahat ng gumigising ng maaga para magbalat ng buto, hinahangaan po namin kayo. At sa mga oras na ito, alam naming busy na kayo. Pero pwede rin naman kayong manood sa amin while working, habang nagluluto, pasilip-silip sa TV, at nanonood sa Face the People. Basta bantayan nyo lang yung niluluto nyo. Baka masunog. Oo ha. At ayaan nyo na rin yung inyong boss na makinood. Ayan, oo. Tama. Para no problem. Well, doon naman sa mga nagpapahinga samahan nyo kami sa loob ng isang oras para pag-usapan ay sa problemang pilit natin hahanapan ng solusyon. Tumpak na tumpak, Edu, dahil ang motto natin dito sa Face the People ay Happy Change! Kaya naman tumutok na from start to finish sa Face the People para ma-relax at magkaroon pa ng chance na manalo. Eto na, sa ating Face It, Win It promo! Wow! Oh, wow! O, paring Edo ni Maring Jelly, join na ako sa ating taong bayan para personal na pakinggan ang kanilang opinion sa isyong pag-uusapan natin mamaya. Makakasama nating haharap sa ating mga bisita ngayong umaga, sina Attorney Ben Acosta, Coach Jared Polido, Father Sunny Merida. Sila ang mahal nating Konsensya ng Bayan! Tara. Mga pare ko, handa na ba kayo? Mga kumari ko, handa na rin ba kayo? Well, handa na kami lahat dito. Maghanda na rin kayo dahil uumpisahan natin ang harapan dito sa Face the People. Si Inday, nakasambahay. Inireklamo ng kanyang amo dahil siya raw ay super pasaway. Naku naman, Inday. Ang gusto raw niya, ang amo niya, ang mag-adjust sa ugali niya. Ibang klase, ah. Hindi lang yan. Kapag wala raw si ma'am, sinusuot niya ang mga damit nito at feeling niya siya ang amo. Naku, mabuti pa kausapin na natin mismo ang amo ni Inday. Humarap ka na sa taong bayan at umupo sa ating Silya de Consensya, Crislin Tulabing. Crislin. Paano ba naging pasaway si Inday? Sinusuot niya yung mga damit ko pag wala ako sa amin. Paano mo naman nalaman? Kasi nga minsan nakikita ko na lang sa sampayan. Nakikita ko nga... Na hindi mo pa nasusuot. Oo, hindi ko naman ginagamit. Nakikita ko doon nakalabas. Mga sandal ko nakalabas. Gano'ng katagal na si Inday sa inyo? 7 months. Bago pala. Oh, bago lang. Pero... Komportable naman, ano? Oo. So, naka-aircon ba yung kwarto niya? Hindi naman. Okay, kasi Ang sosyal niya, naka-aircon pa Yun siya. nga, gusto ko na Parang gusto mo malaman. na rin pumasok sa kanila, na. Oo. Baka kamo natutulog sa kwarto niya pag wala siya at naka-aircon. Oh, yun. Hindi, ito importante. Paano ba napasok si Inday Dahil sa'yo? kay Wia. Kasambahay siya ng kapitbahay namin. Okay. Weya. So, ngayon, ikaw ay galit kay Wea. Oo. Imbis kasi pagsasabihan niya si Inday, Tay. kasi mas nakakabata sa kanya, imbis na pagsasabihan niya, kinukonsinti pa niya yung ginagawa ni Inday. Teka muna, maliban dun sa mga nabanggit mo kanina, ano pa ba yung mga ginagawa niya na hindi mo nagustuhan? Pag wala ako sa bahay, nagpapapasok siya ng mga barkada niya sa bahay. Ay, komportable nga masyado. Binabastos niya yung tita ko. Ano ba din may binabastos niya? Yung sinasabihan niya na matandang ulyanin. Tapos yung mga anak ko hindi na nakakain ng maayos kasi hindi niya na nagawang magluto. Hindi na siya nakakapagluto, hindi na siya nakapaglinis ng bahay. Paano mo naman nalalaman na... Sinasabi ng tita ko sa akin. Kasama mo ba yung Pag-uwi tita ko. mo sa bahay? Oo. So, pag wala ka, nagpapapasok siya ng mga ibang tao, kahit nandiyan ang tita mo? Binabantayan lang niya na umalis
aalis na ako pagkapasok. Tapos siya na yung pinagagawa. Parang siya na yung amo sa bahay. So, ibig sabihin, kahit nandiyan ang tita mo, nagpapapasok siya ng ibang tao sa Eh, bahay? hindi na nga niya nire-respeto eh. So, ganito, ilan ba kayo sa bahay? Sino-sino ba kayo sa bahay? Ako, asawa ko, tsaka 3 anak ko, tapos tita ko, tapos si Inday. Ilan taon na ba yung mga anak mo? 12, 10, at saka 8. 12, 10, at 8. Si Inday din ba ay nag-aasikaso sa mga bata? Ang ipinaano ko lang sa kanya, yung tungkol sa pagkain lang, hindi naman totally asikaso yung mga anak ko kasi marunong naman sila sa sarili nila. Kasi puro yung mga babae. So parang yung asikasuhin lang yung Sa pagkain pagkakainin. lang. Oo. Ayun ang magsasabi yung anak ko, minsan nagugutom na sila. Sa hindi sila nakakain sa tamang oras. Kasi wala nga niluluto. Hala? Ikaw ba, sinabihan mo si Inday na, ito, kailangan may tanghalian, may almusal, may ganyan. Dapat hindi ka nagpapapasok ng tao sa bahay, na iba. Dapat ganito. Meron kayong usapang ganun sa kanyang pagpasok? Start pa lang na pumasok siya sa akin. Sinasabi ko na sa kanya kung anong dapat niya gawin sa bahay. Sinasabi ko na sa kanya na masukan ka ng kasambahay, alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. Tinuturo ko na sa kanya yun. Tinuro mo na ang lahat, pinag-usapan nyo lahat yan, klaro. Pati mga patakaran. Nung simula naman, hindi naman siya ganyan, maayos naman kami. Nito lang May, buwan ng May. Ano sabi ng asawa mo? Wala naman kasi yung isa ko rin lagi yung nasa trabaho. Hindi naman siya kasi siya nag-ano sa kasambahay namin eh. Kasi ako yung pinapaano niya. Siyempre. Napasabi. Kasi lalaki yun eh. Ano ba ang pinag-usapan nyo ni Inday na parang dapat itong gagawin niya? Yung Yan, isahin natin. Maglilinis ng bahay, magluluto ng pagkain, maglalaba, mamamlan siya. So, all-around housemaid Oo. or house help. Pero magaling siya maglaba. Okay naman. Magaling mamlan siya. Oo. Okay. Magaling din magluto. Paayos ang paglilinis sa bahay? Hindi. Hindi. Imbes na yung mga dumi-dumi, imbes na wawalis sila, pag naglilinis ako, sulok-sulok winawalis. Siya kakaiba. Imbes na wawalisin niya, doon niya tinatambak sa sulok. Ay, parang sa pelikula. Magagalit si Deli Atay-Atayan. Pwede bang malaman, Christine, na kung ano ba trabaho mo? Cashier po. Cashier. Okay. At dahil, ikaw yung trabaho mo malayo sa inyong tirahan, napilitan kang kumuha ng kasambahay. Kasi hindi kaya ng tita ko Tita mo? pagsabayan. Okay. Tapos yung asawa mo rin nagtatrabaho. Cook po sa restaurant. Kung pasaway naman pala, bakit hindi mo nalang palitan? Syempre naman, pinag-anuhan ko pa bago pa lang siya. Nagkaroon ka na bang pagkakataon na kausapin siya na, uy, ano itong mga nababalitaan Oo. ko, bakit ganon, bakit Oo. ganyan? Kinakausap ko siya. Sabi lang, ay hindi po yan ate, sinungaling po yan si ano. Syempre sabi ko, huwag mong pagsabihan na matanda, huwag mong sabihan na matanda sinungaling yan kasi tita ko yan. O sabi ko, kahit matanda na yan, huwag mong pagsasalataan ng ganyan. Ang haba naman ng pasensya mo, no? 7 buwan na, nagtitiis Oo ka nga pa. eh. Parang hindi ko kaya. Oo. Pag-usapan naman natin, baka naman yung sweldo mo, baka may pagkakamali ka rin, o pagkukulang, di kaya? Hindi naman po, kung ano yung pinag-usapan namin ng starting niya, ganun ang binibigay ko sa kanya. Magkano ang sweldo? Pero, 3. okay. So, binibigyan mo ng day off. Opo, pag magdi-day off siya ng Saturday morning, Sunday night na siya bumabalik 2 days. bago Parang siya 2 bumalik. days? May 2 sweldo days yun, off ha? pala yun. Ha? 2 days swerte. off. Oo. Pero ano Napakabait bang niyang amo. usapan ninyo? Every weekend pwede siyang mag-day off. Oo. Basta, So Sunday lang. Kaso ang ginagawa nga niya, Saturday, umalis siya ng Saturday, Sunday siya bumabalik. Nasa pag-uusap din naman yan eh. correct. Tanungin natin ang taong bayan. Okay, taong bayan, ano masasabi nyo sa pasaway na si Inday? Ikaw ang una na gano'n. Mga bagets ang ating ano? Oo nga Bagets, no? Magagandang mga bagets ito. Mga pang-shampoo commercial, pasaway, si Inday, ano bang dapat gawin? Anong maipapayo natin? Paalisin niya na o tiisin niya? Para sa akin po ate, paalisin niyo na po siya habang maaga pa kasi sa loob po ng 7 months na nagawa niya, nakagaya niya ng mangialam ng gamit mo. Like nasabi mo na sa damit, mga sandals. So kung papabuti mo pa po siya ng mas matagal or umabot pa ng taon, maaring pera na or something alahas na po yung mapakilaman niya or True. baka manakaw na po at hindi nagamitin na lang. Actually, oo. Hindi naman, kasi naano ko naman sa kanya, parang may halong inggit lang siya sa mga gamit ko. Ay. Pero totally sa pera, wala naman ako nanon sa kanya. Napakalawak ng understanding mo, Wala naman no? ako- Pero sinasabi niya kasi, dyan nagsisimula yan. Hindi natin alam kung saan siya mauuwi, pwedeng lumala na lumala. Yan lang naman ang sinasabi niya. Oo, at may punto naman. Salamat. Taong bayan, unang round na ho ng ating botohan at ang ating tanong ay,
Kapag pasaway, si Inday na inyong kasambahay, ano ang inyong gagawin? Press A kung pagbigyan, daanin muna natin sa diplomasya. At press B naman kung palayasin na yan. No more second chances, layas na, agad-agad, vote na. A, pagbigyan, B, palayasin. Ito na ang resulta ng first round na ating botohan. 66% na nagsabing palayasin mo na at 34% sabi pagbigyan mo muna. Decisive ang ating taong bayan. Ayaw na nila. Dagdagan natin ang impormasyon. Sige. Wala raw siyang kwentang amo si Chrislyn. Alam niyo ba kung bakit? Hindi raw niya kasi pinapakain ang kanyang kasambahay. Totoo ba ito? Wea Cristobal, humarap ka na! Totoo ba yung binibintang mo, hindi niya pinakakain yung kanyang kasambahay? O, totoo po yan. Sinungaling ng amo na yan eh. Andun ka ba sa bahay? O, bakit? Kinikwento lahat sa akin. sige. Lahat. O, tingnan mo yung katawan Kami nga, tingnan mo yung katawan ng katulong nga ako, kaibigan mo kung hindi pinapakain niya ko pa siya. Imbis na ikaw pang sa katulong mo, kami pa. Ako pang napapakain pati stock doon. food ng mga anak ko, kinakain niya. Oh. Aba, mainit ang usapan. Kung totoo nga ang sinasabi ni Wea, naku, may mali sa pagtatrato ni Christine sa kanyang kasambahay. Alamin natin ang paliwanag buong kwento ni Wea sa pagbabalik ng Face the People. Yung pa hindi kumakain sa oras, laki ng bilbil. Parang ang liit naman nun sa iyo. Sorry. Ay!